Pachira aquatica at sibuyas. Meron pong sikreto yung dalawang halaman na yan na dapat alam mo. Okay? Dahil sa dami po na nagtatanong tungkol sa Pachira aquatica, ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang sikreto ng dalawa na yan at kung paano ninyo gagamitin? Okay? Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa inyo. Kung kayo po ay may tanong, comment lamang po kayo sa baba. Kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Ang Pachira aquatica po ay hindi lamang yan money plant. Hindi lang yan umakit ng swerte, yan po ay ginagamit din na pangontra. Okay? Pangontra po doon sa mga wealth na naglilik. So, ibig sabihin, ano ba yon? Halimbawa po, ang southeast area ninyo ay lugar na mayroong kanal sa harap. Merong pababandaan. O yung southeast area mo may mga nakatambak na hindi mo na talaga kayang alisin dahil hindi naman sa'yo yung nakatambak na yon. Nagkataon lang na ang naglagay doon ay iba at no choice ka na alisin yun dahil hindi pwede. Okay? Ito ang mga pwede mong gawin gamit po yung Pachira aquatica at sibuyas. Okay? Ang sibuyas po mga madam, mga sir, sa hindi nakakaalam, hindi lamang yung paluto natin sa kusina po. Pangontra din yan sa wealth leaking. Kaya lang dapat may kapares siya. Ang kapares niya po ay Pachira aquatica. Ito ang gawin. Okay? Maghanda ka ng Pachira aquatica. Pwedeng braided, pwedeng hindi. Pero mas maganda kung braided. Kung meron kang halaman dyan na Pachira aquatica na pwede mong itali sila na magkasama, pwedeng tatlo, or anumang bilang ng stems na meron ka, na pwede mong isama doon para magkaroon siya ng kasama. Pwedeng 3, 5, 7, or higit pa. Gawin mo, talian mo lang ng red ribbon para magkasama sila sa isang paso. Ngayon, kapag naihanda mo na yung Pachira aquatica mo, ito po ang gawin muna. Kailangan may bagong lupa ka, bagong paso. Okay, lahat bago. Hindi kailangang malaking-malaki pa yung paso mo. Kung ano lang yung kaya mong hugis o sukat ng paso at lulupa po mahalaga yon. Bakit bago? Kung ikaw ay nakararanas ng problema sa wealth o yung nahihirapan po na magstay yung wealth ninyo at kailangan i-cure yung mga areas na tinamaan yung wealth mo. Kailangan i-renew yan, i-restart yan. Kaya bago yung lupa na gagamitin at bago yung paso. Okay? So, maghanda ka ng lupa, maghanda ka ng paso. Bago lahat yan. Ihanda mo na rin yung sibuyas mo. Dito po, 2 paso ang gagamitin mo. Magkahiwalay ang sibuyas at Pachira aquatica. Okay, sunod. Bago mo po ilagay yung Pachira aquatica, unahin mo lupa. Sabihin mo yung lupa na yun ang magre-restart. Sa kung ano man yung napagdaanan mo, maaalis nun. Magkakaroon ng pagbabago sa wealth area mo, sa wealth energies mo gamit yung Pachira aquatica na yon. Okay? So, pag naglagay ka ng lupa, lagyan mo ng 9 coins yan. Pag nailagay mo na yung 9 coins, ilagay mo si Pachira aquatica at saka mo punuan pa ulit yung kakulangan na lupa. Sunod po, hindi pa tapos yan. Sunod, kapag nailagay mo na po yung 9 coins, nailagay mo na ang Pachira aquatica, natabunan mo na ng lupa, talian mo ng red ribbon. Okay? Yon ang magwe-wealth lock sa ginawa mo. Yung ginawa mo na paglalagay ng 9 coins sa ilalim, yan ay susundin ng Pachira aquatica at yan ang aakitin niya papasok sa tahanan mo. Kung ano man yung nawalang wealth energies mo o yung mga swerte na hindi mo nakuha, kukunin yan ng Pachira aquatica at i-stay sa tahanan mo. Okay? Kailangan lang pangalagaan si Pachira aquatica na hindi yan malalanta mga madam, mga sir. Yung pagdilig po niyan, titingnan mong maigi kasi hindi pwedeng malanta. Insensuhan yan, pwedeng isang beses isang linggo o pwedeng 3 times a week. Depende sa kakayahan mo na magsindi ng insenso dyan. At kinakailangan po, kung ang wealth area mo nasa labas, walang bakod, huwag mo ilagay doon. Kasi pag yan ay nawala, ninakaw, mai-stole din ang wealth mo. Hindi maganda yon. Lalong mawawala yung wealth energies mo sa'yo. Okay? So, kailangan nasa loob siya
ng area mo na hindi siya mawawala. Sunod, sibuyas po. Bakit kailangan ng sibuyas? Okay. Pagdating sa sibuyas, sibuyas ang gagamitin mo para magstay ang wealth. Okay? Ang Pachira aquatica po ang aakit, kukuha at magdadala sa'yo. Sibuyas po, ano ang silbi ng sibuyas? Siya ang magre-retain nito dyan sa area mo. Okay, ito ang gawin. Kumuha ng 9 na sibuyas. Piliin ang purple, yung pulang sibuyas, wag yung puti. Kasi ang puti po, purification yun. Wealth ang inaakit natin dito, pula ang gamitin mo. Baling maliit po, okay lang yon. Okay? Sunod, sa bagong paso, maglagay ka rin dyan ng lupa, lagyan mo rin ng 9 coins. Okay? At ilagay mo yung sibuyas sa ibabaw. Okay? Tabunan po ng lupa mga madam, mga sir. Intayin na tumubo yan. Yan ay itatabi or ihaharap mo sa Pachira aquatica. So, ibig sabihin, yung Pachira aquatica mo nasa likod, nasa harap ito si sibuyas. Okay? Nasa harap siya kasi hindi lamang niya i-retain ang wealth, poproteksyonan niya yan laban sa mga energies na hindi inaasahan. Okay? Yang dalawang yan po ay magkatandem at ito ay sikreto nila. Okay? Pinag-uusapan natin kasi sa dami ng nagtatanong tungkol sa kanilang Pachira aquatica. Mga madam, mga sir, kung ang Pachira aquatica ninyo nakatanim na sa lupa, bumili kayo ng maliit, mura lang yan. Okay? Merong maliit niyan, yun ang gamitin ninyo. Pwede rin kayong kung nasa indoor, halimbawa po, sa loob ng tahanan ninyo, mailalagay yan. Wala kang area sa labas, sa loob lang talaga. Piliin nyo lang yung nasisikatan po ng araw. Pwede yan. Pwede naman po maglagay ng sibuyas sa loob. Basta po, mapapangalagaan ninyo na masisikatan pa rin ito ng araw. 2 hours po, pwede na. Para hindi po siya malanta. 2 hours a day, pwede na yun. Itapat nyo na lang sa bintana ninyo na nasisikatan ng araw. Okay, mga madam, mga sir. Ang sibuyas po kasi, hindi lamang natin ginagamit yan para sa money counting. Ginagamit po ng lahat yan. Kaya lang, hindi nga lahat ng tao alam ito, na po pwede ninyong gawin ito sa sibuyas ninyo. Okay? Tinatalakay natin dahil sa dami na nagtatanong. Okay? Yung mga nagtatanong, yung Pachira aquatica nila nasa labas, mga madam, mga sir, bumili ka at ito ang gamitin mo na ilalagay mo sa loob ng area mo. So kung wala ka, yung southeast mo hindi pwede. Yung tahanan mo diretso na, mga madam, mga sir, ilagay sa area na pwede siya. Okay? Basta yan ay nasa loob ng tahanan mo, pwede yan. Maliit lang ang piliin mo kung nasa loob ng bahay at yung tahanan mo ay katamtaman lang. Okay? Pero kung yung tahanan mo naman malaki, walang problema po kung malaki yung nais mo na ilagay, pwede po yun. Pangangalagaan po, insensohan yan para ma-activate yung wealth niyan. At kailangan po iniinsensohan lalo na kung challenge area yung southeast ninyo, mga madam, mga sir. Halimbawa po talaga may kanal or palusong talaga or hindi, may mga bagay na hindi pwedeng tanggalin. Insensohan nyo kasi yung insenso po ang magki-clear ng mga negative energies kasi naiipon lang yan dyan. Nai-stagnant po kasi yan. Kaya iniinsensohan. Magkano lang naman po yung insenso, mga madam, mga sir? Ano po? Kinakailangan po kasi gawin yan para hindi ka pati ikaw po kasi nadi-deplete niyan pati kayo, yung pamilya ninyo, yung tahanan ninyo, hindi lang yan, pati po yung mga anak ninyo or maging kayo. Depende sa kung kayo ay panganay o pangalawa or bunso kayo, naapektuhan din kayo niyan, hindi nyo lang napapansin. Okay? So ilan lamang ito sa mga bagay na pwede natin gawin. Marami po, maraming sikreto ang money plant na pwede nating gamitin para matulungan po tayo. At para hindi tayo manatili sa kung ano man yung area or kung ano man yung sitwasyon na hindi ninyo nais. May paraan po para maalis yan. Unti-unti po mababago ang energies nito. Ito po ay ginagawa natin, mga madam, para po matulungan po yung energy sa area ninyo. Makikita ninyo yung pagbabago nito. Unti-unti po mababago yung energy sa tahanan ninyo at matutulungan kayo sa kung ano man yung sitwasyon na meron kayo na hindi ninyo nais. Okay? Mga bagay na nakakatulong po yung paglalagay ng mga ganitong ritual sa tahanan natin na hindi ka naman kailangang gumastos na malaki. Okay? Pangangalagaan mo lang yung mga money plant na ginagamit mo para hindi ka po magkaroon ng kung ano mang negative energies at makaalis ka sa kung ano man yung sitwasyon na ayaw mo.
Okay, kasi may solusyon ng mga bagay-bagay mga madam, mga sir. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga subscribers ko po, maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga tanong po ninyo kapag nakita ko yan sasagutin ko po mga madam, mga sir. Sa nag-join sa group mga madam, mga sir, maraming salamat. Kung may tanong kayo, comment lamang po kayo diyan. Madali ko nakikita yung comment ng member kasi po may mga tatak yung pangalan ninyo at talagang pina-priority ng channel yan. Sila mismo ilalapit nila yung tanong ninyo kaagad para masagot po. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng nanonood po. At yung mga subscribers ko po na nananatili, maraming salamat sa inyo mga madam, mga sir. Ang astrology po kasi malawak. Matutulungan kayo nito. Basta po alam ninyo yung ginagawa ninyo. Salamat po.